Yes, hello mga bro, kamusta? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung nangyari sa motor na to nung nakaraan. So, bali ito pala yung full wave natin nung nakaraan, no? Yung recent video natin. Check nyo na lang dyan sa channel natin yung video kung paano ko siya full wave. So, bago ko pala siya full wave, mga bro, meron pa tong unang problema na sinolve ko. Hindi ko lang siya na-video nung nakaraan. So, ang problema kasi nito, mahirap siyang paandarin sa umaga, lalo na sa umaga. Tsaka ang hirap, nakakailang kick ka muna bago mo siya mapaandar. So, chinek ko yung kuryente niya. Yung chinek ko naman yung kuryente niya, parang ang nipis lang niya. Manipis yung kuryente, tsaka minsan meron, minsan wala. So, hindi malayo yung posibilidad na mahirap talaga siyang paandarin. So, ganito yung nangyari. Nung habang chine-check ko siya, inaobserbahan ko lang muna. Mahirap talagang paandarin hanggang sa hindi na siya umandar. Oo. Hindi ko pa binubuksan na. Hindi na talaga siya umandar. So, chinek ko. Ganito yung nangyari. So, ito mga bro, okay na to. Papakita ko lang yung naging problema niya. Para at least may idea kayo kung paano nyo ayusin. Ganito, wait lang, tatanggalin ko lang to. Ganito. Yung chinek ko siya, ganito. Pag mag-check kayo dito sa may spark plug. Ito. Yan. So, ang pagtanggal nito, mga bro, is ito, parang counterclockwise lang. Yan. Yan. So, ang gagawin, para ma-check nyo yung kuryente, okay yung spark plug nyan. Chinek ko na yung spark plug nyan kasi nagpalit na ako bago na yun. Okay na yan. Ngayon, problema, nito, wala na siyang kuryente. Ganyan yung nangyari. So, dinabi ko siyang ganyan din sa may body ground kasi pag mag-check, syempre, tsaka nyo sipaan. Ayan, kita nyo, switch na yan, no? Naka-neutral na yan. So, mapapansin ko, tinik ganyan. Kuryente, wala talagang kuryenteng lumalabas. So, tinrace ko hanggang dito sa may ignition coil. Chinek ko rin yung wire dyan, ito. Pansin nyo yan. Itong yellow black na wire dito. Ayan, dito. Chinek ko rin, kinalas ko yan, tsaka ko sinipaan. So, wala ring spark. No? Yan. Wait lang. Dito tayo. So, yun. Walang spark talaga, mga boss. Ang ginawa ko ngayon, binuksan ko si CDI. Binuksan ko yung sa may part ng CDI. Ito. Buksan natin. Ganun kasi mga boss. Pag wala kasing lumalabas na kuryente dun sa may wire na yun, yung high tension wire, galing sa ignition coil, at pagka-check nyo yung wire dun sa may ignition coil, yung yellow black dun, na naka, flat pin connector. Pag yun wala ring spark habang sinisipaan nyo, ibig sabihin walang kuryente na nanggagaling sa possible sa stator or sa CDI. So, yan na yung magkakonekta dyan pag wala doon. Ayun. Siguro din nyo lang na okay pa yung spark plug nya. So, ito kasi chinek ko siya, okay naman na. So, kalasin natin yung crankcase. So, dito sa loob, ayan. So, dito sa loob, ito yung CDI. Ayan. So, ang nangyari, chinek ko kung may lumalabas na voltahe galing sa stator papuntang CDI. Walang lumalabas. Kaya possible na ang sira is ay ang hindi CDI, syempre yung stator. Ayan. Dahil sa stator, syempre dyan nagkakaproblema, lalo pag nasusunog yung primary winding. So ito, yan, papakita ko sa screen.
Yan yung primary winding. Pag yan, wala po yan. Pag wala ng connection yan, pag putol na ang connection yan or sunog na yung coil, is wala na po. So possible sunog na to. Ngayon, pag magpapalit kasi tayo ng bagong stator, medyo mahal siya. Mahal yung original. Tsaka kung magpapalit tayo ng mga pang replacement lang is baka hindi rin tumagal yun. Oo, madaling masira kasi yung mga pang mga bagong ano ngayon pag mga mura lang. Yung mga nabibiling 400 lang nito Kaso syempre medyo madaling masira kasi yun. Kaya kaysa magpalit tayo ng ng bagong stator, magpalit na lang tayo nitong CDI. So itong CDI na to is 5 pin to. 5 pin CDI to. 6 pin siya pero 5 pin lang yan. 5 pin lang yung gumagana dyan. Yan, 5 pin yan. So ito is AC CDI. Ito yung stock CDI nyan. AC CDI yan. Gagawin natin ngayon is papalitan natin siya ng ito, Makoto na 4 pin CDI, DC CDI. So ang kaibahan nito mga boss, ito is AC CDI 5 pin. Ito naman ay 4 pin. Ito, pakita ko sa inyo yan. Ayun, papansin nyo 4 pin lang yan. Yan siya na medyo malabo. Papakita ko na lang sa screen yung actual niya. So ito siya. Ayun na. Ang gagawin natin kasi sira na yung dito, yung supply ng primary coil, kukuha na lang tayo sa battery ng supply para masupplyan to. Kasi hindi pwedeng isupply yung battery dito dahil ito ay AC CDI. Hindi pwede. DC kasi yung nasa battery. So DC CDI din ang gagamitin natin. Okay? So paano ba magpalit niyan? Magre-rewire pa ba dyan? Oo, pero isa lang ang i-rewire natin dyan. Ang i-rewire lang natin dyan is yung supply niya mismo lang. Kasi pare-parehas lang naman ang pin out dyan Yan, parehas lang ng pin out dyan. Papakita ko na lang sa screen yung difference. So ito lang yung papalitan natin dyan mga brad. Tanggalin na natin yung CDI. Yan. Lang. So ayan, tinanggal ko na. So ayan guys. Ayan bro. Ito na yung CDI natin. So nandito na yung mga wire. Kinalas ko yung mga wire para makita nyo yung connection nya. Ayan. So ang kulay na nandito is black red. Ito yung galing ng stator. Ito yung nagsusupply dito sa CDI. Sa AC natin. Yun yung AC CDI na nandun na tinanggal natin. So DC na to. So ang supply nito is AC mga bro ha. AC yan. Alternating current galing stator primary coil. So ito papalitan natin ng supply yan. Ikakabit natin yan dun sa ignition, sa may positive ignition natin sa may susian, yung black wire. So kukuha tayo ng supply dun, mamaya puputulin natin yan. Tapos ang connection pa nito is green, ground, blue, yellow, blue, white, ito, pulsar. Tapos yung black, yellow naman, makikita natin black, yellow ito. Yan yung sa may ignition coil kanina. Tapos yung black, white, ito yung kill switch, sa may susian din. Ito yung kill switch. Ito yung nagagamit sa ito yung nagaground sa green kapag in-off natin yung susian. So madi-disable na yan. Kasi magiging mapuputol na dun sa supply ng DC natin. So ito, tatanggalin natin to. Papansin nyo, dalawang wire na yan pag pinaghiwalay natin. Yung isa supply sa galing dito na sinusupply dito, tapos yung isa ito na, tatanggalin ko na yan. So alas ko na. So ito guys, itong wire na to papunta dyan sa CDI na yan is kukonect natin sa ignition sa may black wire. So nag-jump na ako ng galing dun. So 12 volt supply to. Pag susi mo, kakabit natin yan dyan. So yan mga bro, ito na yung galing sa 12 volts natin sa may susian. Yung black wire yan black wire yan. Ibang kulay lang yung ginamit kong wire pang dugtong. Tapos
pinonect natin dito sa CDI. So bali yung kinalas natin ito, yung black red na wire, ito yung galing dito sa stator, wala na yan, kanselado na yan kasi DC na tayo, hindi na tayo kukuha ng supply dyan. So paano natin malalaman kung tama ba yung connection natin, na makonfirm natin na ito nga yung 12 volt supply pagkasusi mo? So madali lang, gamit lang kayo nitong tester nyo, or pwede rin test light kung wala kayong ganitong tester. So sa akin gagamit ako nito para masigurado. Lagyan natin sa 20. So tignan nyo yan guys mamaya. Pagkasusi ko dapat magkakasupply yan. So yung wire, gumamit lang ako ng sa may test probe nya. Yan. Black to black, red to red. Ito yung dulo. Ito yung dulo nya. Ayan. Para matest natin. So para malaman, positive dito. Yan. Positive. Tapos ay yung isa-isa ground, negative. Connect na lang natin dito. Sa kahit saan dyan. Any metal part ng motor natin ay ground. Yan. So dito ko na lang siya connect. Ground din naman yan. So makikita nyo, wala pa. So hindi pa naka-on yung motor. So susian natin. Yun, nagkailaw. Neutral. Check natin kung may supply. Ayun, 12.883 yan. Ibig sabihin, pagkasusi natin may supply papunta ng CDI, DC CDI natin. Pansin nyo? Ngayon, pag in-off ko yun, maririnig nyo naman yung tick nung susian natin. Ayun, namamatay din siya. Pagka-on ko ang susian, sasabay na masusuplayan yan. Yan. So may supply na to. Yan, 'di ba? May supply na yan. So sigurado ako na yan yun. Yan yung connection natin galing susian. So ganoon lang guys, pag wala kayong tester, gamit na lang kayo ng test light, pwede naman. So sisild ko lang siya, tapos testing na natin. Gamit tayo ng lighter pang sealed. Bago nyo i-tape guys, pwede ring tape, pwede ring ganyan, shrinkable tube. Pero bago nyo i-tape or i-shrinkable tube, siguraduhin yung may 12 volt supply yan pagkasusi, ha? Kasi mamaya wala pa lang nagsusupply dyan, hindi nyo rin mapapaandar yung motor nyo. So ganun lang, tandaan yung wire na papuntang CDI, ha? Dun nyo i-connect yung 12 volts supply, hindi dun sa isang wire na pinagputulan natin. Galing yun, stator yun guys, ha? So, lang, ingat lang tayo. Yan. So, testing na natin kung gagana na ba siya. Sisipaan ko lang siya guys. Yeah. Ayan. So, on natin. Ayun. Ayun. Gagana na siya guys. Yung pagka-connect natin, no? So maraming salamat sa panonood. Sana ma-apply nyo rin to sa mga motor nyo. Ayan. Madali lang gawin yan, kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yan, no? Ayan. Maraming salamat. Huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe, at huwag nyo na rin kalimutang i-hit yung notification bell natin para updated kayo sa mga susunod na video.